Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan po natin itong sinabi ni Banat Bay na kung sino ba yung nakikita niyang pwedeng sumunod sa yapak ni Pangulong Duterte. Ano ba yung mga katangian na sa tingin niya na taglay ng mga politikong ito, na itong mga taong ito, para sabihin natin yung kakayanan o yung kanilang karakter pwedeng may ahalin tulad dito kay Pangulong Duterte. So panoorin po natin ito. Sana magkaroon pa ng mga bagong bayani, bagong mga taong susunod sa yapak ni Pangulong Duterte. Ako ito lang nakikita ko. So far, aside from the people that I admire, like Isko and some other politician, alam niyo naman po kung sino yung ina-admire ko, hindi ko na kailangan pa. Alam niyo, ayun nga, kahit naman marami rin naman nag-a-admire dito kay Mayor Isko na may karakter din na katulad ni Pangulong Duterte. Yun nga yung mabilis mag-isip ng paraan, bilis kilos sa pagtulong sa pamamalakad. Hindi rin man pauhuli itong si Mayor Vico Soto. So, magkaibang partido or magkaiba sila ng kulay ng politika, pero makikita mo yung kung paano trumabaho itong si Mayor Vico. So, same thing din dito kay Mayor Isko. Makikita nyo kasi meron silang resibo eh. Ano ba yung resibo na yan? Yun yung kung paano nila pamunuan yung kanilang mga lungsod. Kasi parang nasa executive din naman sila eh. So, kagaya rin ng presidente ng Pilipinas, executive branch po yan. So, ang mga mayor, ganun din po sa local government, nasa executive din. Makikita mo yung galawan nila, itong dalawan to, is parehas lang din, halos parehas dun kay Pangulong Duterte na talagang nandun yung puso para maglingkod sa kanilang mga nasasakupan. At the same time, yung mabilis mag-isip, very futuristic. Naiisip na kagad nila kung ano yung pwedeng maging problema. So yung kagad yung ina-action ng kagad nila, hindi pa nagsisimula yung problema, meron na kagad silang solusyon. So itong dalawan to is masasabi natin pwede nang pumalit or pwedeng mayroon ding o malapit-lapit din do sa karakter ni Pangulong Duterte. Aside dyan kay meron pang isa mga senador din, di ba? Sila Robin Padilla, sila Francis Tolentino, si Senator Rapi Tulfo. Yan yung mga nakikitaan natin na may potensyal na sabihin natin na kahit paano medyo may kapareha sa karakter ni Pangulong Duterte. So ano pa ba yung sino-sino pa ba yung mga naisip ni Banat Bay na pwedeng sumunod sa yapak ni Pangulong Duterte? Ulit-ulitin. Pero ang isa talagang nakikita ko din na maaaring sumunod sa yapak ni Pangulong Duterte ay walang iba kundi si Baste at si BP Sara Duterte. Dito wala naman question dito sa tatlong to. So dito sinabi lang kasi dito ni Banat Bay dalawa lang, isa lang si Mayor Baste. Pero itong mga anak ni Pangulong Duterte, meron naman talagang mga karakter to. Siyempre, nasa bloodline yan ni Pangulong Duterte. Nakita nila kung paano turmabaho si Pangulong Duterte, paano niya pamunuan ng Davao, paano niya pinamunuan ng Pilipinas nung siya pa presidente. So, paano may background na sila. 'Di ba? Kumbaga, yung meron silang iniingatang pangalan na kailangan higitan nila yung nagawa ni Pangulong Duterte at wag nilang ipahiya yung kanilang pangalan. Siyempre, damay-damay sila dyan. So, itong tatlong to, although isa lang yung binanggit ni Banat Bay, itong si Basti lang, pero itong tatlong to, si Congressman Pulong, tsaka si BP Sara, nasa kanila rin naman yung karakter na maging presidente. Kasi alam nila kung paano i-manage kasi galing na sila sa local government. So,
Meron silang, kumbaga alam nila yung mga nararamdaman yung mga nasa baba. Alam nila yung mga pakiramdam ng mga mahihirap. So, etong tatlong to, aside dun nga sa bloodline nila as Duterte, makikita nyo yung passion nila na katulad ng tatay nila kung paano tumulong, kung paano pamunuan ng ating bansa. Ako, yun ang nakikita ko. Honestly, sa ngayon, yun ang nakikita kong, sabi ko nga di ba, alam nyo naman, medyo nakulangan ako kay Pangulong Duterte. I want a more dictator president nung siya ay naging presidente. Naalala nyo nun? As a matter of fact, in-status ko to noon Kasi nga, ang gustong, halimbawa, parang kay Pangulong Duterte kasi more on talagang stricto siya. Stricto in the sense na talagang meron siyang binibigay na utos sa mga sa nasa baba niya, like sa PNP, na gusto niya durugin yung droga, itumba or itokhang yung mga drug lord. So, yun yung niya, yung kumbaga meron siyang direct order. Ngayon, etong tatlong to is halos ganun din naman. Pag sila nagbigay ng order, talagang kailangan gawin ng mga kapulisan nila, ng yung mga nasa baba nila, kailangan sumunod dun sa direktiba nila. Kasi nga, pag hindi sumunod, may kumbaga, makikita nila yung kung paano tumabaho, paano magalit. Especially itong si BP Sara, di ba, naalala nyo? Nung isang sheriff na hindi naman pinakausapan, kumbaga parang binigyan niya na ng order na wag na muna nilang ipatupad yung hatol ng korte. Sheriff yun na parang humingi siya na yung lumapit, si BP Sara na yung lumapit doon na parang siya na yung nagagarantiya na hahanapan niya lang muna ng lilipatan yung mga i-demolish yata yun. Itong sheriff medyo parang nagmatigas or hindi niya masyadong inintindi yung pakiusap ni Mayor Sara Duterte noong time na yun, nakatikim ng suntok. Kasi nga, naramdaman ni BP Sara yung hirap ng mga nasa baba na parang persahan kagad pinaalis, wala pang relocation. So, yung ngayon yung nangyari nun, nadala ng emosyon si BP Sara noong time na yun. Kasi nga, ayaw niya parang ayaw niya yung mga nasasakupan niya is parang kinakawawa. Diba? Andun yung humarap siya na siya yung naging representative ng mga pinaalis na yun. So, yun nga, nadala siya ng emosyon niya. Eventually, nangingi rin naman siya ng patawad dun sa sheriff at tinanggap naman. Nagkaroon lang daw ng miscommunication nung time na yun kasi parang hindi daw masyadong naintindihan ng sheriff. Yun yung pagkakaintindi ko. Correct me if I'm wrong, pero yun nga, nagkaroon daw sila ng miscommunication nung time na yun, kaya hindi niya nabigyang pansin yung kahilingan ni BP Sara. At the same time, ganoon din naman yung ginawa ni BP Sara, nag-apology rin naman siya doon. Gawa na nadala nga lang daw siya ng kanyang emosyon. So, ang pinaka-point lang naman dito yung sa napansin ni Banat Bay sa mga Duterte, yung pagkakaroon kasi ng kamay na bakal dun sa Davao na talagang striktong pinatutupad nila yung mga ordinansa nila na kapag lumabag may sanction, may penalty kailangan silang harapin. Unlike dito sa kasi sa mga nagdaang pangulo, especially ngayon na walang binibigay na direktiba, wala man lang instruction na ibinibigay do sa mga gabinete niya, dapat ito ang trabahuin niyo, itong gusto kong mangyari. Ang nangyayari ngayon kasi kay Pangulong Bongbong Marcos, pinababayaan niya yung mga sekretary niyang dumiskarte ng
ng kanil-kanil lang. Kumbaga parang nagbigay lang siya ng instruction privately. So, hindi niya binobroadcast yung kanyang mga direktiba. So, ang katwiran ni Pangulong Marcos, alam naman daw ng mga sekretary niya yung mga gagawin. So, hindi niya na kailangan daw ulit-ulitin yung mga utos niya. Unlike kay Pangulong Duterte, sinasabi niya publicly kung ano yung mga direktiba niya sa kanyang mga secretary, like yung nasa airport kay Secretary Tugade nung time na yun, gusto niya maayos yung problema ng NAIA, ng airport natin. So, yun yung sumunod, di ba? Sumunod si Secretary Tugade na yun, nawala yung laglag bala, andyan yung tumino yung airport natin, nabawasan yung mga aberya. At the same time, yung sa LRT natin, MRT, na nung panahon ni Pinoy, laging nasisira, laging tumitirik. Yun yung mga pinakasikaso ni Pangulong Duterte. Diba? Nagawa ng paraan yun. Although hindi talaga sabihin natin 100%, pero ang laki ng improvement. Dahil nga may direktiba si Pangulong Duterte na pag nagbitaw siya ng salita, kailangan yun yung mangyari. Kaya strong leadership yung kailangan natin. Yun yung pinapakita ni Banat Bay dito sa tatlong ito na kayang gawin yung pinagagawa, yung kumbaga kayang gawin yung ginawa ni Pangulong Duterte kasi nga kumbaga well-trained tong tatlong to, nakita nila kung paano magpalakad si Pangulong Duterte. So meron silang pattern na susundan. Meron silang parang meron na silang blueprint kumbaga. So yun na lang i-enhance na lang nila yung pamamalakad na yun is pwede na yung gumanda yung bansa natin. So sino-sino pa kaya rito yung mga susunod na sinasabing magiging possible leader na pwedeng sumunod? So, yun nga, bukod dito sa tatlong po, yung mga naunang nabanggit natin, may may potential din naman na may karakter din na kagaya ni Pangulong Duterte like si Senator Rapi Tulfo na talagang makikita mo na ramdam din kung ano yung mga nangyayari sa baba. At the same time talagang meron siyang sinasabi niya, very vocal siya sa mga gusto niya mangyari. Talagang pinaririnig niya sa taong bayan para at least sumunod yung mga inuutusan niya mga government agencies. Ganun din naman kay Mayor Isko. Kita niyo naman sa Maynila na he walk his talk. Pag sinabi niyang gusto ko magkaroon ng ospital, magkaroon ng malilipatan yung mga mahihirap na nasa Maynila, nagawa niya. Di ba? Kay Mayor Vico Soto, ganun din. Di ba? Talagang inaayos niya na yun yung Pasig. Makikita niyo na very active siya na talagang nakikipag-ugnayan siya sa kanyang mga constituent. Talagang very vocal siya sa mga gusto niya mangyari. Very transparent siya. So, yun yung mga karakter na sa tingin ni Banat Bay na meron sa kanila na meron kay Pangulong Duterte. So, abangan pa po natin kung sino pa yung sa tingin ni Banat Bay dito na pwedeng ihalin tulad kay Pangulong Duterte. So, maraming salamat po. Ingat po kayo parate.